Kahanga-hanga ang ganda ni Saichi. Nababanggit ng mga mortal ang kanyang pangalan ng may paghanga. Ikinukuwento nila ang kanyang kagandahan na parang isang alamat. Mga hari at prinsipe ay naglalakbay mula sa malayo, umaasang masilayan siya. Pinapangarap nilang makuha ang kanyang kamay. Ngunit nanatili akong hindi natitinag malayo. Ang aking kagandahan tila ay isang sumpa. Ang diyosa na si Venus, na natupok ng inggit, ay nagpasya na hindi ito katanggap-tanggap. Hindi niya hahayaan na malampasan siya ng isang mortal lamang. Ipinatawag ni Venus ang kanyang anak na si Cupid. Ang kanyang mga palaso ay maalamat, kayang mag-alab ng pag-ibig sa pinakamalamig na puso. Si Venus ay malupit na plano. Patamaan mo si Psyche ng iyong palaso. Ipaibig mo siya sa pinakapangit na nilalang na may isip. Kapag napahiya at nasaktan, hindi na siya magiging banta sa aking kariktan. Hindi alam ni Venus, may ibang plano ang tadhana. Si Cupid, ang malikot na Diyos ng pag-ibig, ay lumipad patungo sa mundo ng mga mortal. Hinanap niya si Psyche, sabik na isagawa ang utos ng kanyang ina. Ngunit nang makita niya ito, nagbago ang lahat. Ang kagandahan ni Psyche ay mas maningning kaysa sa anumang nasaksihan ni Cupid. Nabihag siya. Hindi ko kayang sundin ang aking ina. Hindi ko kayang saktan ang inosenteng dalagang ito. Sa halip, siya ay tinamaan ng sarili niyang palaso. Si Cupid ay umibig ng walang pag-asa kay Psyche. Ngayon, naharap siya sa isang imposibleng problema. Paano niya pagsasamahin ang kanyang pag-ibig kay Psyche sa galit ng kanyang ina? Si Cupid, determinadong protektahan si Psyche, ay gumawa ng isang plano. Dinala niya ito sa isang nakatagong palasyo. Ito ay isang lugar ng kamangha-mangha at mahika. Ang mga dingding ay kumikinang sa ginto at mahalagang hiyas. Ang mga hardin ay puno ng mga makukulay na bulaklak at kakaibang halaman. Ang mga hindi nakikitang tagapaglingkod ay nag-aalaga sa bawat nais ni Psyche. Kailangan kong manatiling nakatago. Mabibisita lamang kita sa ilalim ng dilim. Pangako mo sa akin, hindi mo kailanman susubukang tingnan ang aking mukha. Ang pagbubunyag ng aking tunay na pagkatao ay maaring sumira sa ating kaligayahan. Pangako kahit na ang aking kuryosidad at pananabik ay lumalakas bawat araw. Si Psyche, na natupok ng kuryosidad at pananabik, ay nahihirapang sundin ang kanyang kahilingan. Ang buhay sa palasyo ay isang kakaibang timpla ng kaligayahan at pag-iisa. Nasiyahan si Psyche sa karangyaan at atensyon. Gayunpaman, naghahangad siya ng higit pa. Namimiss niya ang kanyang pamilya. Hinahanap-hanap niya ang koneksyon ng tao. Si Cupid, na nabulag ng pag-ibig, sa kalaunan ay pumayag na bisitahin siya ng kanyang mga kapatid na babae. Namimiss ko na ang aking pamilya. Hinahanap-hanap ko ang kanilang presensya. Ang kanyang mga kapatid na babae na natupok ng inggit ay mabilis na nagtanim ng mga binhi ng pagdududa. Ang iyong asawa ay isang halimaw. Itinatago niya ang kanyang tunay na anyo sa iyo. Si Psyche, na hinati sa pagitan ng pag-ibig at takot, ay nahihirapang balewalain ang kanilang mga salita. Ang binhi ng hinala ay naihasik na. Ikalimang bahagi, isang bawal na sulya. Isang gabi, naubos na hindi mapakali na kuryosidad, sinira ni Psyche ang kanyang pangako. Gamit ang isang lampara at isang punyal, gumapang ako sa tabi ni Cupid habang siya ay natutulog. Ang liwanag ay kumislap sa kanyang mukha na nagpapakita sa Diyos ng pag-ibig sa lahat ng kanyang kaluwalhatian. Napasinghap si Psyche. Wala pa akong nakitang kasing ganda niya. Gumaan ang pakiramdam ko, kasunod ang pag-usbong ng pagmamahal. Ngunit habang papalapit siya para halikan ito, isang patak ng mainit na langis ang tumulo mula sa lampara. Dumaan ito sa balikat ni Cupid, dahilan para magising siya. Napaatras si Cupid, ang kanyang mukha ay bakas ng pagkakanulo at sakit. Ika-6 na bahagi ang galit ni Venus, naglaho ang palasyo. Nahanap ni Psyche ang kanyang sarili na nag-iisa sa isang kakaiba at hindi mapapatawad na lupain. Si Cupid, na nasaktan at galit na galit, ay tumakas pabalik sa bundok Olympus. Ang kanyang ina, si Venus, ay naghihintay na patunayan siyang tama. Ang kanyang galit ay walang hangganan. Nangako si Venus na pagbabayarin si Psyche sa kanyang kasalanan. Isa sa ilalim niya ito sa isang serye ng mga imposibleng gawain. Ang bawat isa ay mas mapanganib at mas mahirap kaysa sa huli. Sa gayon lamang mapapatunayan ni Psyche na karapat-dapat siya sa pag-ibig ni Cupid. Ika-7 bahagi, mga pagsubok ng pag-ibig at katapatan. At nagsimula na ang mga pagsubok ni Psyche. Si Venus, na pinapataas ng selos at pagkauhaw sa paghiganti, ay hindi nagpakita ng awa.
Ang unang gawain ni Psyche ay pag-uri-uriin ang isang bundok na magkahalong butil. Pagkatapos pinapunta siya para kumuha ng gintong balahibo mula sa mababangis at kumakain ng taong tupa. Sa bawat hamon, naharap ni Psyche ang mga imposibleng logro. Isa lamang siyang mortal na nakikipaglaban sa galit ng isang diyosa. Gayunpaman tumanggi siyang sumuko. Dahil sa aking pagmamahal kay Cupid, hinarap ko ang bawat gawain ng may hindi natitinag na determinasyon. Ang mga Diyos na nanonood mula sa bundok Olympus ay naantig sa hindi natitinag na espiritu ni Psyche. Humanga sila sa kanyang katatagan at sa kanyang wagas na pag-ibig kay Cupid. Kahit na ang galit ni Venus ay may bahid ng paggalang, lihim na tinulungan ng mga Diyos si Psyche. Sa lahat ng ito, hindi ko kailanman nalimutan ang aking layunin ang muling magsama kami ni Cupid. Ang mga langgam na naantig sa kanyang kalagayan ay tinulungan siyang pag-uri-uriin ang mga butil. Isang nagsasalitang tambo ang gumabay sa kanya patungo sa gintong balahibo. Isang agila na ipinadala mismo ni Zeus ang tumulong sa kanya sa pagkuha ng isang bote ng tubig mula sa underworld. Sa wakas si Venus, na nainis sa tiyaga ni Psyche, ay gumawa ng pinakamahirap na gawain sa lahat. Ipinagkatiwala niya kay Psyche ang isang kahon. Sa loob, aniya, ay isang makapangyarihang pamahid sa kagandahan. Bumaba ka sa underworld at kunin mo ang ilan sa kagandahan ni Persephone. Ngunit ang kahon ay walang lamang pamahid. Naglalaman ito ng isang malakas na pampatulog. Si Venus, na kumbinsido na ang huling gawain ito ang magiging katapusan ni Psyche, ay nanood ng may matagumpay na ngisi. Minaliit niya ang kapangyarihan ng pag-ibig. Si Psyche, na nanghina dahil sa kanyang mga pagsubok, ay sumuko sa pampatulog. Ang balita tungkol sa kanyang kalagayan ay nakarating kay Cupid. Nakatakas siya sa kanyang pagkakakulong at lumipad sa tabi niya. Tuwang-tuwa na makita siyang buhay. Marahang ginising niya ito gamit ang isang halik. Si Cupid na sinuway ang kagustuhan ng kanyang ina ay dinala si Psyche sa bundok Olympus. Ipinakiusap niya ang kanyang kaso sa harap ng mga nagtipon na Diyos. Nagpakita siya ng katapangan, kabaitan, at wagas na pag-ibig. Ang mga Diyos na humanga na kay Psyche ay agad na sumang-ayon. Si Zeus mismo ang nagbigay kay Psyche ng kaloob na immortalidad. Hindi na siya magiging isang mortal lamang, kundi isang diyosa na magpakailanman na makakasama ang kanyang minamahal na si Cupid. Ipinagdiwang ng mga Diyos ang kanilang pagsasama sa isang engranding piging. Ang aking galit ay tuluyan ng humupa. Ibinibigay ko sa inyo ang aking basbas. Ang kwento ni na Cupid at Psyche ay naging alamat, isang testamento sa walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig. Nagsilbi itong paalala na kahit na ang pinakamatinding balakid, kahit na ang galit ng isang diyosa, ay maaring malampasan ng pag-ibig, katapangan, at hindi natitinag na pananampalataya.